Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, pagpapa-reactivate ng voter status online extended. Alice Go at Cassandra Ong humarap na sa pagdinig ng Quadcom ukol sa alegasyon sa Pogo. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano, asahan sa Oktubre. Dating presidential spokesperson Harry Roque, hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. Obstruction of justice, posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte, kaugnay ng umano'y pagtatago kay Kibuloy. Filipino fans at ilang world-class athletes nakisaya sa meet and greet event ni Olympian vaulter EJ Obiena. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inihayag ni Department of Health o DOH Secretary Teodoro Herbosa nitong kamakailan na mula noong ika-18 ng Agosto, 18 kaso na ng monkeypox o mpox ang nakumpirma sa buong bansa. Saad ni Herbosa, 5 sa mga kasong ito ang nakarecover na at lahat ng mga kaso ay wala umanong epidemiological link dahil hindi na ilipat ng mga pasyente ang impeksyon sa sinuman. Dagdag pa niya, sa kasalukuyan ay wala pang anumang bakuna para sa mpox sa bansa ang inaprubahan ng Food and Drug Administration. Inaasahan ng DOH na makakatanggap ng mpox vaccine sa loob ng ilang buwan. Extended na hanggang sa susunod na linggo ang deadline para sa mga nais mag-reactivate ng kanilang voter status online. Ito ang idineklara ng COMELEC kung saan orihinal nang nagtapos ang deadline noong nakaraang linggo at palalawigin pang muli hanggang ika-25 ng Setyembre. Ito ay dahil sa napakaraming bilang ng mga deactivated Filipino voters na hindi pa nag-a-apply para sa reactivation. Para umpisahan ito, sumangguni sa opisyal na email address ng Offices of Election Officers na makikita sa opisyal na website ng COMELEC. Kamakailang dininig sa Kongreso ang panukalang budget ng COMELEC para sa taong 2025. Matatandaang samut-saring issue ang kinaharap ng ahensya, ngunit isinaayos sa Kamara ang mga alokasyong nararapat rito. Para sa detalye, tunghaya ng balitang ito. Naaprubahan ng Kamara ang 35.19 billion peso budget ng Commission on Elections o COMELEC para sa taong 2025. Ayon kay Surigao del Norte Representative Francisco Jose Bingo Matugas, ang 15 billion peso ang iniraan para sa pambansa at lokal na halalan. Dagdag pa rito, ang 11.6 billion peso ang nakalaan para sa barangay at sangguniang kabataan o SK elections. Tinalakay naman ni Matugas at co-sponsor Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong ang mga katanungan mula sa mga miyembro ng Kamara. Samantala, nagpahayag ng pagkabahala si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ukol sa red tagging at pekeng balita. Dito ay tiniyak naman ni Matugas na maglalabas ang COMELEC ng resolusyon para labanan ang maling impormasyon sa social media. Habang sinigurado rin ni Matugas na may bagong feature ang Automated Counting Machines o ACM sa 2025 na magbibigay ng resibo sa mga botante bago matransmit ang mga boto. Sa kabila nito, hiningi ni Basilan City Representative Mujib Hajiman na suriin muli ng COMELEC ang patakaran ukol sa party list nominees na nasa gobyerno. Bilang bahagi nito, dinipensahan din ni Matugas ang resolusyon na binanggit ang Penera Doctrine ng Korte Suprema. Sa pagpapatuloy ng talakayan para sa budget ng COMELEC, hiningi rin ni Northern Samar Representative Paul Ruiz Daza na isagawa ang demonstrasyon ng ACMs tuwing sesyon upang mas marami ang makadalo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Nasa 27,000 automated counting machines o ACMs at iba pang kagamitan ng Commission on Elections o COMELEC para sa susunod na halalan ang sumailalim na sa Hardware Acceptance Test o HAT. Ito ay ang mga voting counting machines na gagamitin para magpadala ng mga resulta mula sa malalayong lugar ng bansa kung saan problema ang signal. Ayon sa COMELEC, ang pagsasagawa ng HAT ay upang masuri na pasok sa quality assurance ang mga makina. At kung hindi man pumasa ay maayos at mapalitan ang mga sirang bahagi ng makina. Christmas bonus at libreng legal aid para sa mga barangay tanod. Yan ang ipinapanukala ngayon ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan sa Kongreso. Narito si Princess Castro para sa balita. Ngayong papalapit na ang Pasko ay isinusulong ni Bicol Saro Party List Representative Brian Yamsuan ang panukalang batas na magbibigay ng Christmas bonus at iba pang insentibo gaya ng libreng legal aid para sa mga barangay tanod. Sa ilalim ng House Bill 10909, nakapaloob dito ang mga benepisyong legal assistance at insurance coverage at bonus sa Pasko ng mga tanod bilang pagkilala sa kanilang natatanging serbisyo para mapanatili ang peace and order sa barangay. Ito ay dahil ayon sa mambabatas, bagamat maraming mga barangay tanod ang nalalagay sa peligro at bingit ng kamatayan ang mga buhay dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin ay kakarampot lamang ang natatamong benepisyo batay sa kasalukuyang batas. Bukod dito ay tinutulak din na mapabilang sa prioridad ang mga tanod pagdating sa mga livelihood program ng national o lokal na pamahalaan. Ngunit kinakailangan ng hindi bababa sa isang taong pagseserbisyo sa naturang barangay ang mga tanod bago mapasama sa naturang programa. Sakaling may sa batas, mabibigyan ang mga tanod ng Christmas bonus na katumbas ng kalahati ng halaga na natatanggap ng punong barangay, libreng legal service mula sa mga abogado ng gobyerno, insurance benefit na katumbas ng 3/4 ng halaga na natatanggap ng punong barangay. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sumailalim nitong Huwebes sa House Quad Committee sina dating Bamban Mayor Alice Guo at Lucky South 99 Operator Cassandra Ong upang harapin ang ilang mga katanungan ukol sa iligal na pagpapatakbo ng pogo sa bansa. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro. Ipinag-utos ng Quad Committee ng Kongreso na idetina sina dismiss Bamban Mayor Alice Guo at Cassandra Ong matapos sampahan ng kasong contempt sa pagdinig nitong Huwebes. Ito ay matapos hindi paniwalaan at bigong makumbinsi ang mga mambabatas ng dalawang sangkot sa iligal na pagpapatakbo ng Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Sa pagdinig, may ilang mga larawan na ipinresenta ang mga mambabatas kung saan isa rito ang kinumpirma ni Guo na siya ang nasa pahina ng isang pahayagan sa China na base sa translasyon, ito ay patungkol sa pagbati ng naturang bansa sa pagkakaupo ni Guo bilang alkalde ng Bamban. Ngunit diin ni Guo ang mga salitang ito ay isang pagbati patungkol sa kanyang ama na isang Chinese national. Samantala nang tanungin siya ni Batangas 2nd District Representative Hervil Luistro kung isa ba sa pamantayan niya ang kilalanin ng lubusan at pagtiwalaan ng investor bago makipagsosyo sa isang negosyo ay sumang-ayon ito. Ang kumpirmasyon na ito ang nagamit ng kongresista kay Guo para palabasin ng totoo kung kilala niya ba ang ilang mga pangalang sangkot sa mga negosyong hawak ng dating alkalde. Sa usapang negosyo, naniniwala ka na dapat ang kasama sa negosyo kilala mo? Yes, Your Honor. Paliwanag ni Guo, walang halong ill motive ang paghahangad na maging alkalde at ito ay kanyang pangarap bata pa lamang kung saan isa sa kanyang layunin ay ang paunlarin ang Bamban.
Kaya't nang maupo bilang alkalde ay isa sa kanyang tinutukan ay ang paghihikayat ng mga investor na siyang mamumuhunan sa kanilang bayan para sa oportunidad na dumami rin ang trabaho para sa mamamayan. Ngunit hindi kumbinsido ang mga mambabata sa paliwanag na ito ni Guo at patuloy na itinuloy ang pag-uusig. Makaraan ng ilang pangalan, isa lamang ang kinumpirma ni Guo na kaniyang kilala. At ito ay si Wang Xiang na sangkot sa money laundering at isa sa mga stakeholder ng Baofu Land Corporation na kumpirmadong pagmamay-ari ni Guo. Depensa ng dating alkalde, hindi niya alam na may kaso ito at nakilala lamang niya sa Clark, Pampanga. Sa kabilang banda, inusig din ng komite ang isa pang sangkot sa Pogo Operation na si Cassandra Ong, kung saan natunto ng Kamara de Representantes ang ilang larawan ni Ong na may suot na toga ng isa sa mga pinaghihinalaang Chinese school sa Pilipinas. So, sa ALS po yan, Mr. Chair. Tapos, nakipicture lang po ako dyan. Samantala, dahil sa kakulangan ng manifestasyon ng pagsusuot ng toga sa pagpapatunay kung nakagraduate nga ba talaga si Ong, ay nagpa siya ang mga mambabatas na paniwalaan ng kanyang salaysay. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ilan sa mga tanong ng kongresista ay ang pangalan at lugar ng paaralan kung saan siya nag-aral ng alternative learning system. At dahil sa pagkabigong makipagtulungan ni Ong sa investigasyon, nagdesisyon ng Quadcom na idetina ito ng 30 araw sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbaba sa Level 4 ng passenger and cargo fuel surcharge na epektibo sa Oktubre, ay asahan na bababa rin ang singil sa pamasahe sa mga eroplano. Ayon sa DOTR, ito'y naaayon sa parehong domestic at international flights. Nararapat namang maghain ng aplikasyon ang mga airline company kung saan pinaalalahanan din ng DOTR at Civil Aeronautics Board ang mga ito na hindi dapat lalampas sa inanunsyong presyo ang pagpataw ng fuel surcharge. Susunod sa News Force. PNP kinumpirma ang Angels of Death na miyembro ng KOJC. DOJ iniimbestigahan na ang umano'y pagtangkang pagsuhol ni Alice Guo sa isang Chinoy na negosyante. DOT nakatakdang magtayo ng tourist rest area sa Sulu. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi na mahanap ng Philippine National Police o PNP ang lokasyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque kasunod ng utos na pag-aresto sa kanya ng House of Representatives. Nauna nang inaresto si Roque matapos siyang i-cite in contempt ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa umano'y kaugnayan nito sa drug war at illegal Philippine offshore gaming operators o POGO. Kasunod nito, inutos rin kay Roque na magsumite ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at iba pang mga dokumento na may kaugnayan sa kanilang family firm at isang deed of sale ng kanyang ekta-ektaryang property sa Parañaque. Bagamat nangako si Roque na susundin ito, hindi siya dumalo sa pagdinig at bigo niya itong matupad dahil sa paulit-ulit na pagpunan niya sa mga mambabatas na tinatawag niyang power tripping ng mga kongresista. Kinumpirma ng Philippine National Police na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ang mga hinihinalang Angel of Death o pribadong army ni Pastor Apollo Kibuloy. Ang mga taong ito umano ang nananakot sa mga KOJC members para hindi isiwalat ang umano'y mga iligal na gawain sa loob ng KOJC. Para sa detalye, narito si Francis Riodique.
Angels of Death. Ito ang tawag sa hinihinalang pribadong army na pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ kung saan ang founder nito ay si Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police na natukoy na umano ang ilang mga taong kabilang dito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, mayroon na itong mga hawak na pangalan ng mga suspect na kabilang sa nasabing grupo. Aniya ang naturang army umano ay tinatakot ang mga magbubunyag ng mga impormasyon ukol sa mga nangyayari sa gusali ng KOJC. Paggigiit ni Fajardo dahil itinuring na private army, sumusunod umano ang grupo sa mga utos ni Quiboloy. Sa panig naman ng KOJC, itinanggi ng abogado nito na si Attorney Israelito Torion na mayroong angel of death ang KOJC. Aniya kung totoo man ang existence ng nasabing army ay natuklasan na ito sa mahigit 2 linggong paghahalughog ng PNP sa KOJC. Matatanda ang isiniwalat ng PNP kamakailan na sinabi ng mga menor de edad na umano'y sex slave ng KOJC na pinagbabantaan sila ng Angels of Death kung ibubulgar ang mga kaso ng sex abuse sa KOJC. Sa kasalukuyan, nasa proseso na ang PNP sa pagkansela ng license to own and possess firearms ng mga miyembro ng Angels of Death. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang umano'y pagtangkang pagsuhol ni dismissed Mayor Alice Guo sa isang Filipino-Chinese trader. Ito ang kamakailang isiniwalat ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. 1 bilyong piso. Ito umano ang halagang inalok ni dismissed Mayor Alice Guo sa isang Filipino-Chinese na negosyante. Suhol umano ito para sa posibilidad na matulungan siya sa mga kasong kinasasangkutan niya. Isinuwalat ito ni dating Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon sa Department of Justice, kasalukuyan ang nagsasagawa ng investigasyon sa naturang issue. Pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maaaring bilyong-bilyong piso ang pinagagalaw na pera ni Guo para maisalba siya sa kanyang kinaharap na kaso. Samantala, tuloy na ang paghahain ng Justice Department ng kasong qualified human trafficking laban kay Guo ngayong linggo. Ito ay matapos na payagan ng Supreme Court na ilipat ang pagdinig sa nasabing kaso mula sa Capas Tarlac RTC patungo sa Pasig RTC. Matatanda ang isinulong ang paglilipat ng paghahain ng kaso sa paniwalang magkakaroon ng impluwensya si Guo sa magiging resulta ng pagdinig dahil sa mga koneksyon nito bilang dating mayor sa Tarlac. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot na sa 8 mga nagpakilalang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Quiboloy ang lumutang sa Department of Justice. Paggigiit naman ng abogado ni Quiboloy, walang katotohanan ang mga aligasyong ito laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ na handa nitong tanggapin ang mga tetestigong biktima sa umano'y pangharas ni Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay ito ng 3 nagpakilalang biktima ng pastor na nakipag-ugnayan sa ahensya. 5 pang biktima pa umano ang hawak ng Davao Police. Ilan sa mga ito ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program ng DOJ. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hinihikayat ng ahensya na magsampa ng kaso ang iba pang naging biktima ng pastor, pati na rin ang mga may impormasyon sa mga tumulong na magtago kay Quiboloy. Asahan umano ang suporta ng ahensya at ng Witness Protection Program. Sa panig naman ni Quiboloy, tinanggi ng abogado nito na si Attorney Israelito Torion ang mga alegasyong ito laban sa pastor. Wala umanong basihan ang mga kasong pang-aabuso na isinampa kay Quiboloy. Si Quiboloy ay nahaharap sa mga kasong qualified human trafficking, sexual abuse at iba pa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Posibleng masampahan ng kasong obstruction of justice si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon sa plenaryo ng proposed 2025 national budget. Aniya, ito ay matapos sabihin ni dating Pangulong Duterte na alam niya ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy, ngunit tumangging isiwalat ito. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag ang kampo ni dating Pangulong Duterte sa nasabing pahayag ng kongresista. Hindi mapigilang mapaiyak ni dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagdinig ng Quad Committee sa EJK nitong Huwebes matapos ibunyag kung paanong ang administrasyong Duterte ay may gawa-gawang listahan ng droga kung saan hindi makatarungang isinama ang mga personalidad ng walang investigasyon o due process. Ayon sa salaysay ni Mabilog, wala siyang ideya kung bakit siya napasama sa listahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil naniniwala siyang nagsumikap at may dedikasyon siya sa serbisyo publiko na pinatunayan sa kanyang mga award at recognition na natanggap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isa sa mga dahilang nakikita ni Mabilog ukol sa pagkakadawit niya sa narco list ay ang kanyang ugnayan kay dating Senator Franklin Drilon na kanyang kamag-anak. Kawalan ng suporta kay Duterte noong 2016 election campaign at pagkukumpara sa administrasyon ng Davao at Iloilo. Sa konklusyon ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, biktima si Mabilog ng drug war at hindi inusig ng lokal na otoridad ang kaso nito na tanging bumase lamang sa listahang ipinasa ni Duterte. Sa pagtutulungan ng Department of Tourism o DOT kasama ang pamahalaang panlalawigan ng Sulu at ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ay formal nang nilagdaan ng isang Memorandum of Agreement o MOA kamakailan para sa pagpapatayo ng Tourist Rest Area o TRA sa Sulu. Isinasaad ng MOA ang mga tungkulin at responsibilidad ng bawat partido sa pagtatayo, pamamahala at pagpapanatili ng TRA na binibigyang diin ang pagtutulungan sa pagitan ng DOT, TIEZA at ng lokal na pamahalaan upang matiyak ang mahusay na operasyon ng pasilidad alinsunod sa mga alituntunin ng DOT. Ayon kay DOT Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagtatayo ng TRA sa lugar ay nagpapakita ng dedikasyon ng Administrasyong Marcos na suportahan ang paglago ng lalawigan. Daan-daang Filipino fans ni Olympian pole vaulter EJ Obiena ang naki-meet and greet nitong linggo sa Parañaque City. Kilig to the bones ang hatid ng tinaguriang pambansang jowa sa mga tagahangang dumalo sa kaganapan. Ang buong kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nakamayan at personal na nakita ng higit sa 300 Filipino fans ang Asia's Best Pole Vaulter at World No. 3 na si EJ Obiena sa ikinasa nitong meet and greet event nitong linggo sa isang mall sa Parañaque City. Ang kaganapan ay pinamagatang high-flying hangout kung saan talaga namang kilig overload ang hatid ng ngayon tinaguriang pambansang jowa. Bukod sa Olympian vaulter ay dumalo rin sa kaganapan ang elite athletes na sina 2-time SEA Games gold medalist karateka Jamie Lim, captain ng football team sa World Cup qualifying na si Hailey Long at 5-time MVP volleyball star Alyssa Valdez kung saan ibinahagi nila ang kanilang experiences sa kani-kanilang sport discipline sa naganap na forum. Kasabay nito ay nagkaroon din ng mga palaro na bukod sa kinilig at sumaya sa mga handog na papremyo ang mga tagahanga at audience ay lubos pang nakilala ang Tondo Vaulter dahil sa mga trivia at fan facts na ibinahagi sa kaganapan. Talaga namang nagtagisa ng bilis at hindi nagpaawat sa pagsagot ang fans sa social media gamit ang format na EJ's Blank is Blank, kalakip ng mga hashtags na EJ Obiena,
high-flying hangout, raise the bar at hangout with EJ. Isa si Amber Dagami sa mga mapalad na nanalo sa game maging ng meet and greet seat na isang may tuturing na dream come true para sa libo-libong tagahanga ng 28 anyos pole vault pride ng bansa. This is so overwhelming but in a positive way. I had a really stressful week from law school and this is the thing that I was looking forward to the entire week. Tiniis ko talaga yung buong week because I know that I'll see EJ after. So thank you so much for this opportunity, EJ. I love you so much. Bagamat hindi makakailang nadismaya ang pambansang atleta sa natamong back injury na siyang humadlang sa pagtapos sa kanyang 2024 pole vault season campaign, ay napagtanto niyang isa lamang ang mga may hirap na desisyon at kaganapang ito sa nagpapatatag at nagpapahusay sa kaniyang piling larangan. Lingid sa kaalaman ng karamihan, naibahagi rin sa event na ang paboritong pagkain ni Obiena ay kare-kare, habang ang travel destination naman ay mga dagat sa Pilipinas. Dagdag pa rito ang mga naibahaging parirala ng multi-SEA Games gold medalist sa salitang pamilya ay always there, passion naman pagdating sa salitang love, at more than winning para sa salitang athlete. Sa kabilang banda, patuloy naman ang maayos na pag-recover ni Obiena sa kaniyang injury ayon sa kanyang coach na si Vitaly Petrov. No big problem. I hope November, 1st November we start new season. Kaugnay nito ay naibahagi rin ni EJ ang ilang mga preparasyon bago sumabak sa kompetisyon. We always do a shakeout like 24 hours before, but of course it's not like a religion. It's more something that, you know, what makes me perform. I try to stray away from habits and parang nakasanayan kasi I mean every competition is different and you want to perform, you know, your best in any conditions. Sa pagtatapos, lubos na nagpasalamat ang pole vault pride ng Asia sa mainit na pagtanggap, patuloy na pagmamahal at suporta ng mga Pilipino at kanyang mga tagahanga. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, pagpapa-reactivate ng voter status online extended. Alice Go at Cassandra Ong humarap na sa pagdinig ng Quadcom ukol sa alegasyon sa Pogo. Pagbaba sa singil sa pasahe ng mga eroplano asahan sa Oktubre. Dating presidential spokesperson Harry Roque hindi na mahanap matapos muling ipasight in contempt ng Kamara. Obstruction of justice posibleng ihain laban kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y pagtatago kay Kibuloy. Filipino fans at ilang world-class athletes nakisaya sa meet and greet event ni Olympian vaulter EJ Obiena. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.